Isang pagpalang umaga, mga katoto, sabay-sabay po nating sasabihin, focus lang tayo kay Lord. Ay, January 11. January 11. Ganda ho ng ating unang pagbasa. Tapos na tayo doon sa letter ni St. John. Ngayon naman po, pupunta tayo sa mga sulat sa mga Hebreo. Chapter 1. Meron tayo chapter 1. Sa simula pa lang, sinasabi ng manunulat dito na noong una, nagsalita ang Diyos. Kanino? Sa ating mga ninuno, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan. Nandyan din na nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ganda, no? Kung ating pagninilayan, pwede nating sabihin na ang Diyos, pinapahalagahan niya yung relationship natin. Pinapahalagahan niya yung relationship na nabuo doon sa Diyos at sa tao. Kasi nagsasalita siya sa atin. Meron talagang personal touch. Wow! Personal touch. Ano? Ganda-ganda ng ganong realization na ang Diyos ay merong personal na relasyon at pakikipag-ugnayan sa atin. Alam niyo mga katoto, mas lalong tumingkad itong personal relationship ng Diyos sa atin. Hindi lamang siya nagsalita sa pamamagitan ng mga ninuno natin, ng mga propeta, pero higit sa lahat, nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus. Ay, thank you Lord. At binigyan niyo kami ng aming Panginoong Jesus na talagang nagre-remind sa amin na kinakailangan naming panatilihin ang aming pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Seryosohin ang aming relasyon sa inyo, O Panginoon. Ay, tapos na po ang Pasko. Pero yung Diyos na nagkatawang tao at tumira sa gitna natin ay siya pa rin punto ng ating pang-araw-araw na relasyon sa Diyos at sa mga tao. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless you po sa inyong lahat.